So yan. Na-bless po ba tayo? Kumuha na ito. Yun. Bless na bless. Talagang makikita mo sa mga ngiti. Pakingitian niya katag mo. Ngiti. Okay. Iyon. Ganyan ang mga ngiti ng mga anak ng Diyos. Amen. So, sa umaga pong ito, meron po tayong pag-aaralan. So, nung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, ating pong tinalakay yung about sa... ano yung tinalakay natin? Yan. Yung bago yun, di ba? Ang huling turo ni Pastor sa atin, yung mga sign of the end times, yung mga senyales, kung paano ba natin malalaman na malapit na dumating ang ating Panginoon. So, hindi naman lingid sa ating mga kaisipan na talagang mga senyales na malapit na dumating ang Panginoon is nakikita natin. Tama po ba? Pag nagbukas ka ng Facebook, pag nanood ka sa YouTube, mabalitaan mo, naggegera, mabalitaan mo, nagpapatayan, nagpupugutan ng ulo, di ba? So makikita natin na talagang ang pagdating ng Panginoon, malapit na. Amen? And isa pa nga po sa controversy na ating makikita ngayon, pag nagbukas tayo ng Facebook, ay yung agawan ng Pilipinas at China. About sa, ano yung pinag-aagawan kasi nanonood ng balita. Ano? Okay, pinag-aagawan po yung West Philippine Sea. So makikita natin doon na may mga senyales na parang magigera, parang mangyayari, parang magkakaroon ng labanan between China and sa Pilipinas. And makikita naman po natin doon na mabuti ang Diyos. Tama po ba? Na hindi niya pinahihintulutan. Kasi pag nangyari po ang gera, kawawa po tayo, lalo kami mga bata. Ako po dati ang pangarap ko, magkaroon ng gera. Para ako makahawa ko ng baril. Tinanong ko nga kay Pastor, sabi ko, Pastor, masama po baka akong makapatay kapag po ako pinagtatanggol natin ang ating bansang Pilipinas. Sabi na ni Pastor, ang paglilingkod kili sa bayan, paglilingkod natin sa Diyos. Amen? And isa pa po na ating makikita, yung taghirap. Diba? Taggutom. Makikita po natin kahit saan tayo lumingon sa ating bansa, makikita po natin na laganap ang taggutom. Amen? Pero praise God! Dahil ang mga anak ng Diyos, kailanman hindi nagutom. Amen? Kailan naman ang mga anak ng Diyos hindi niya pinabayaan. Ayun, yung mga taas sa likod, di ba? Hindi kayo napabayaan. Ayan, kumakain. So, makikita natin dyan na talagang ang Diyos nagpo-provide. Amen po ba? So, sunod, makikita naman po natin, kung pag-aaralan po natin ang istorya ng ating mundo, mga kasaysayan, makikita natin dito yung iba't ibang sakit na talagang pumapatay ng libo-libong tao. Pero praise God ulit, purihin ng Panginoon dahil pinagaling na tayo ng Diyos. Amen? At hindi hinahayaan ng Panginoon na tayo ay kunin niya dito na tayo may sakit, may TB, mga gano'n, di ba? Purihin ng Diyos na nakakasakit pa ng gano'n sa atin. Amen? So, napakabuti ng ating Panginoon. At naniniwala ako na kung meron ka man ngayon na sakit, karamdaman, panghawakan mong pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? And sunod, makikita po natin yung iba't ibang malalakas na lindol na nangyayari po sa mundo. Nung nakaraan lang na balita po, di ba, sa Taiwan, nung lumindol, di ba? Talagang yung mga gusali, yung mga building, tumbahan, talagang nayanig. Siguro sa Pilipinas nangyayari yun. Ano kaya mangyayari sa atin? Pero praise God, iniingatan tayo ng Diyos. Amen? And isa po, ito lang po yung mga example na ibibigay ko po sa inyo ng mga sign of the end times. Sa panahon natin ngayon, makikita natin, di ba? Maraming kabataan suwain sa magulang. Malaking nasagot. Maraming mga kabataan ngayon suwain sa magulang. Tama po ba? Pero naniniwala kapag Kristiyano o isang bata, di ba? Ginagalang niya ng magulang. Amen? Kasi nandyan ang Panginoon, nandyan ang pagsama ng Panginoon. Eh, naniniwala po ako mga kapatid na kapag kasama natin ang Panginoon, ligtas tayo palagi. Amen? And ngayon po, hindi po din sa ating kaisipan na talagang ang end times malapit nang dumating. O malapit na. Sa totoo lang, sa panahon, nilalakaran talagang sa pagpamumuhay natin bilang Kristiyano sa mundo ngayon, makikita talaga natin yung mga sign. Pero ngayon, hindi po yan ang pag-aaralan natin. Ang pag-aaralan po natin, yan.
Ano yung mga dapat nating i-end at tapusin ngayong end time sa mga sarili natin? Amen po ba? Ano yung mga dapat nating, di ba, lagi naman nating simula pa nung last month, di ba, pinag-aaral natin end times, alam na natin yan eh. Alam na natin yan, talagang natatandaan na natin, na yung mga sign, yung mga ganto-ganto. Alam na natin. So ngayong umagang ito, pag-aaral natin, ano ba yung mga dapat nating tapusin at i-end ngayong malapit na ang end times? Sabi nga po sa Bible, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So di ba napakasarap sa pakiramdam o napakagandang pagmasdan na kapag dumating ang Panginoon, nakikita niya na tayo aabutan niya na sa kanyang gawain. Amen po? Napakahirap namang abutan tayo ng Panginoon, nasa tongkitan tayo. Di ba? Abutan tayo ng Panginoon, nasa inuman tayo, pumapak tayo ng pulutan, di ba? Napakasarap na sa feeling na maabutan tayo ng Panginoon na nagpupuri sa Kanya. Kaya po napakaganda na huwag po natin kakaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya na nakasanayan ng iba. So, ang pag-absent pala yung hindi pala pagdalo sa pagtitipon, nakakasanayan pala, nagiging sakit pala yan. Di ba? So, sabi mo sa katabi mo, huwag mo ugaliin, be. Huwag mo ugaliin. Yan. Sa halip palakasin daw natin ang loob ng isa't isa, lalo yung nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ang Bible po ay naisulat 2,000 mahigit. Di ba? Mula nung isinulat ang Hebreo, ito hanggang sa ngayon pinag-aaralan natin. Sabi dito, kung makikita po natin, pag-aaralan po natin yung passage niya, sabi dito, lalo ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. So kung dati malapit ng araw ng Panginoon, lalo ngayon mas malapit ng araw ng Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So sabi nga po sa 1 Pedro, chapter 4, verse 18. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Di ba? So, kung titignan po natin yung verse na ito, eto po, bigay po ako ng example. Sa totoo lang, kapag hinanapan niyo ako ng pangit, marami kayong makikita eh. Pero yung mukha ko, so, pag hinanapan natin ang bawat isa ng pangit, makikita tayo at makakita ng mga mali. Tama po ba? Makikita po tayo ng mga pagkakamali eh. At kung makikita natin minsan, nasasabi pa natin, totoo bang ligtas tong tao na to? Parang hindi naman born again tong tao na to eh. Di ba? Parang walang kinikilalang Diyos yung tao na to. Pero kaya nga po nasabi ng Bible, napakahirap maligtas. Di ba? Kung titingnan natin, mahirap talaga maligtas yung isang tao. Pero paano pa kaya yung mga tao hindi kumikilala sa Panginoon? Ano kayang kalalagyan nila? Kaya nga po mga kapatid, speaking of paglilingkod sa Panginoon, naniniwala ako na ang pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon ay yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang tanong sa bawat isa sa atin, handa ka ba? Sabi mo sa atak mo, are you ready? Handa ka na ba sa pagbabalik ng Panginoon? Handa ka na ba sa pagbabalik ng Panginoon? Pakitanong, hindi ko nakikita, hindi ko tayo matatapos dito, hindi ko kayo nakikita. Ayun. Thank you, Nana Meli. So, talagang, alam naman ng sarili natin, di ba laging tinatanong kung handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Ang lagi natin sinasagot ay, handa na tayo. Pero isa sa pinaka hindi kadalasang natatanong, kamusta yung pamilya mo? Maaaring ikaw sigurado ka na pag dumating ang Panginoon at nag-rapture dito ngayon, maliligtas ka. Kamusta yung pamilya mo? Di ba? Bigyan natin ng kaisipan na pag-isipan natin mabuti. Tayo, tinanggap natin ang Panginoon, sigurado tayo sa buhay natin na kapag namatay tayo ngayon, nabagsakan tayo ng Philippine Airlines. Di ba? Sigurado tayong sa langit tayo mapunta, tama po ba? Amen. Paano po kaya yung ating mga pamilya? Di ba? Paano kaya yung mga pamilya natin hindi pa nakakilala sa Panginoon? Gusto ko lang sabihin sa atin mga kapatid na totoo ang impyerno. Tama po? Totoo po ang impyerno. So kung totoo ang impyerno, sigurado totoo din ang langit.
And sa impyerno, mga kapatid, di ba, alam naman natin ang kahinaan sa impyerno, nagngangalid ng mga ngipin, mga buhay na uod, di ba? Talagang puno ng paghihirap sa impyerno. At sa langit naman, walang hanggang pag-ibig. Alam niyo po ba mga nakakatakot pa sa impyerno? Sabi niyo sa akin ba, ano? Nandun po yung puot ng Diyos. Di ba? Nandun po ang Diyos. Kasi pag ganito, nagiging kaisipan natin, pag nasa impyerno, ang hari daw si Satanas. Hari daw si Satanas, siya yung nagtutusok ng malaking tinidor. Yun yung kaisipan natin. Pero sa totoo lang po, ang impyerno, ginawa po talaga yan para kay Satanas at sa mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon at suwain sa Panginoon. At sa langit naman, doon ipaparanas ng Diyos yung kanyang walang hanggang pag-ibig sa mga anak niya. Amen. So di ba po napakasarap sa piling na magsama-sama tayo sa langit, sumasamba sa ating Panginoon. Amen. Kasama po yung ating mga pamilya. Kaya nga po mga kapatid, hanggat may pagkakataon, ibahagi na po natin si Kristo sa ating mga pamilya. Amen. So, sunod po na verse, sabi dito, alalahanin nyo na hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, kaya pala nagtitimpi ang Panginoon, kaya pala hindi pa bumababa ang Panginoon kasi binibigyan pa niya ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan ng mga tao. Pero may isa po akong tanong sa bawat isa sa atin. Sino po ba yung kauna-unahang tao na malalapit sa atin? Pag-isip natin na umaga, nakikita natin. Sino po ang nakikita natin? Sagot mga kapatid, sino? Ano ba? Family. O, sige, family, di ba? Kaibigan, pamilya, kapatid, di ba? Mga kamag-anak. So, makikita natin, kung iisipin po natin mabuti at kumubulayan po natin yung salita ng Diyos, kaya pala binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Gusto ng Diyos na maligtas pati pamilya natin. Di ba? Gusto ng Diyos na hindi lang ikaw ang tumanggap ng kaligtasan. Gusto ng Diyos pati yung pamilya mo din. Sa totoo lang mga kapatid, ang sarap magpuri sa Panginoon. Tama mo ba? Ang sarap maglingkod sa Panginoon. At ang naniniwala ko na gusto rin ng Diyos na maranasan niya ng pamilya mo. Kaya naman, ikaw na Kristiyano na nakikinig ngayon, i-share mo ang salita ng Diyos sa iyong pamilya. Di ba? Huwag kang matakot na ibahagi ang salita ng Diyos sa iyong pamilya. Meron pong kwento sa Bible. Mga kapatid. Ito po nung mga panahon na ang Panginoong Hesus ay sumakay ng bangka, pumunta siya sa isang nayon at doon ay nakakita siya ng isang taong sinasaliban. Di ba? Doon nagkaroon siya ng... Naalala niyo po ba yung kwento na nung nakiusap sa kanya yung demonyo na pwede bang kahit sa mga baboy mo na lang kami mapuntahin. Tapos tumakbo yung mga baboy, nalunod sa tabo. Nalunod sa bangin, di ba? So tumatakbo, tapos makita natin doon na pinalaya ng Panginoon yung demonyo. At pagkatapos nun, talagang naranasan ng lalaki na yon yung pagpapalaya ng Panginoon, yung kaligtasan ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, Lord, isama mo na ako sa iyo. Sasama na ako sa iyo. Ganun ang pagkakasabi ng lalaki. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 19, hindi siya pumayag. Si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Makikita natin dito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi sinabi ng Diyos dito na, umuwi ka na, ibahagi mo sa iyong mga kaibigan. Umuwi ka na, ibahagi mo sa iyong mga kababaryo. Ang sabi dito, sa iyong mga kamag-anak. So, kung iisipin natin, sabi, ilagay natin sa context. Sabi dito, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak. Di ba mas maganda na bago yung ating mga kamag-anak, yung pamilya po muna natin ang mabahagi na natin? Di ba? May isa lang naman na humahadlang kung bakit hindi tayo makapagbahagi sa Panginoon. Iyon yung takot. Di ba? Kaya ngayong end times, i-end natin yung takot na yan na hindi tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos, lalo-lalo na po sa ating mga pamilya. Amen?
At naniniwala ako na ikaw ang gagamitin ng Diyos para ang pamilya mo maligtas. Kasi hindi naman gagamit ang Diyos ng napakalalayo ng mga tiga ibang bansa. Di ba? Ikaw ang gagamitin ng Diyos na ikaw na mas malapit sa pamilya mo. Tama po ba? So kaya napakaganda. Natapusin natin yung mga kaba at takot sa ating mga puso na kaya lang naman tayo talaga mga kapatid natatakot kasi naiisip natin na baka husgahan tayo ng mga taong ito, na baka kung ano sabihin sa atin. Sa totoo lang, sa pagbabahagi mga kapatid ng salita ng Diyos, eto, dalas na dalas ko to. Pero bakit pagka sa ibang tao tayo magbabahagi ng salita ng Diyos, may kaba? Tama? May kaba po ba? Meron eh. Pero nakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Pero bakit pag sa pamilya natin, hirap na hirap tayong bahaginan ng salita ng Diyos? Tama po ba? Danas po ba natin yan? Hirap na hirap natin ibahagi ng salita ng Diyos lalo na sa ating mga pamilya. Isa lang naman po ang dahilan kasi kilala na nila tayo at kung sino talaga tayo. Kaya tayo natatakot na husgahan. Pero ito mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa inyo, ibahagi mo lang ang salita ng Diyos kasi ang tanong, ikaw ba magliligtas sa pamilya mo? Ang Diyos ang magliligtas sa pamilya ng bawat isa sa atin. Kaya gawin mo lang kung ano yung nararapat, ibahagi mo yung salita ng Diyos, di ba? I-share mo yung mabuting balita, ibahagi mo si Kristo. Kasi naniniwala ako na si Kristo, kapag nandun si Kristo sa pamilya mo, may kaayusan, may kaligtasan, amen? May pag-ibig. Sabi nga po, Romans chapter 1 verse 6, ay malipat. So yan. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos. Hindi, verse 16. Naglalag, diba? So yan, hindi ko kinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sabihin niya po natin sabay-sabay, sapagkat hindi ko kinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Amen. Kaya mga kapatid, hanggat may panahon, hanggat may oras, ibahagi na po natin ang salita ng Diyos sa ating mga pamilya. Amen. And sunod, ngayong end times, isa sa mga kailangan nating tanggalin sa sarili natin, sa mga buhay natin, ay yung hindi pagkakasundo-sundo. Di ba? Ang pangit naman na nira-rapture ang church, nag-iirapan kayo magkatabi. Di ba? Ang pangit naman na rapture ng Panginoon, ng bawat isa sa atin, may galit isa sa isa. Di ba? May tampuhan. Kaya nga mga kapatid, lagi nating tatandaan. Naniniwala ko na kung saan may pagkakaisa nandun ng Diyos. Amen? Kaya napakaganda na ang salita ng Diyos ay dinadala natin sa ating mga pamilya dahil naniniwala ko pag nandun si Kristo, nandun ang kapayapaan at ang pagmamahalan. Kaya nga po, sabi po sa Colossus chapter 3, verse 13, sabi po dito, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kay nino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Sa totoo lang, kung bakit nasisira ang pamilya sa panahon natin ngayon, kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway-away, kung bakit nawawatak ang pamilya, iyon ay dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaisa sa ating mga pamilya. Kaya nga po mga kapatid, pag nating sanayin yung sarili natin na lagi tayong may galit sa mga tao na sa paligid po natin. Diba? Tanggalin po natin ang galit at puot sa ating mga puso na nagtutulak para hindi... Kasi ganito yan eh. Halimbawa sa isang grupo, ngayon magkakabati kayo. Ngayon may galit ako sa grupo na yon. Di ba bilang ikaw may galit sa grupo na yun, aalis ka sa grupo na yun, ihiwalay ka sa kanila. Di ba? Kasi nga hindi mo sila kasundo. And isa sa po sa mga nagiging dahilan kung bakit nasisira ang church, nasisira ng pamilya, nasisira ang pagkasamahan ng bawat isa dahil sa hindi pagkakasundo-sundo. Kaya napakaganda sa panahon natin ngayon, lalo na malapit dumating ang Panginoon, magpatawad ang bawat isa sa atin. Magkaisa tayo. Tama po ba? Pakisabi nga sa katabi mo, sorry na be. Yan, sorry na. Di ba?
So, sa mga nasaktan ko dito, sorry. Sa mga ako dito, sorry, pasensyahan niyo na ako. Sa mga nagkasala sa akin, bahala kayo, joke lang. Sa mga nagkasala sa akin, pinapatawad ko na kayo. Ayan. So, napakaganda kasi mga kapatid, na sa isang church, sa isang samahan, naghahari ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Sabi po sa 13, di ba, magpasensyahan kayo sa isa't isa. Talagang sa isang grupo, meron talagang mga bagay na dapat mong pagpasensyahan. Kaya nga po sinabi niya sa Colosas na magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat gusto ko yung ugali nila. At hindi naman sila gusto ang ugali ko. Meron tayong pagkakaiba-iba. Tama po ba? Meron diyang matampuhin, di ba? Meron diyang manipes, meron diyang magaso, meron diyang maharot, meron diyang tatahitahimik lang, meron nasa loob ang ulo, mga ganon, di ba? Iba-iba tayo ng tinatawag natin na attitude sa sarili natin. Kaya talaga mga kapatid, sa biyaya lang tayo ng Panginoon nakapaglingkod sa Kanya. Di ba? Talagang ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakaisa sa bawat isa sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatawad. Di ba? Napakahalaga ng pagpatawad. Sabi po sa 14, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Kasi po, pwedeng nagkakaisa ang isang church o isang grupo, pero nagpaplastikan lang. Tama po ba? Pwedeng magkausap kayo mamaya ng kumari mo, mamaya nagsisira na kayo. Ganun lang na bagay, di ba? Pwedeng mamaya, nagpupurian kayo, tapos mamaya, nagsasalita kayo sa isa't isa ng masakit sa mga bagay. So, sa agit po natin tatandaan na pagmamahalan ay wag na wag po natin ilalalis sa ating mga buhay. Amen po? Amen. Iyon po yung totoong diwa ng pagpapatawad. Kaya po, sabi nga din po sa 2 Corinto chapter 2 verse 11, upang hindi tayo malamangan ni Satanas, sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang pamamaraan. So, sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 sa 10, ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man akong dapat patawarin ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo. So, ito po yung sulat. Ang pinaka-context mo niya about sa pagpapatawaran. Kaya nga po kasi naniniwala ako mga kapatid, na yung hindi pagpapatawad, iyan yung ginagamit ng demonyo para sirain ang pamilya ng bawat isa, para sirain yung relasyon mo sa asawa mo, para sirain yung relasyon mo sa mga taong malalapit sa iyo. Kaya napakahalaga na hindi natin inaalis sa buhay natin, sarili natin, yung pagpapatawad. Amen? So pinagdidiinan ko sa bawat isa sa atin, magpatawad ka na. Sabi mo sa atin, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. Yan. And sunod po, na kailangan po nating i-end sa ating mga sarili. Saglit lang po naturo ito. Diba? So sabi po, sunod na kailangan po natin ay yung doubt po natin. O yung pag-aalinlangan po natin. Kasi naniniwala ako na pumapasok lang ang pag-aalinlangan kapag nag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Tama? At kapag nag-aalinlangan ka sa salita ng Diyos, meaning nag-aalinlangan ka din sa Diyos. At kapag nag-aalinlangan ka na siya talaga ay Diyos, siguradong mapupunta ka na sa pag-aalinlangan o totoong pag-aalinlangan na ikitatalikod sa Panginoon. So, ibig ko na sabihin, kung naniniwala kang ang Diyos ay Diyos at kaya niyang gawin lahat ng bagay, bakit tayo mag-aalinlangan? Di ba? So, napakaganda mga kapatid, na bago dumating ang Panginoon, hindi tayo nag-aalinlangan sa Kanya. Amen? Naniniwala po ba tayong may Diyos? Amen. Paano mo nasabing may Diyos? Paano mo nasabing may Diyos? Paano mo nasabing may Diyos? Bakit? Merong isang katuruan mga kapatid, sabi niya, nagmula tayo sa unggoy. Niniwala ka ba nagmula tayo sa unggoy? Di ba? So, kung titignan po natin, kung makikinig po tayo, kaya lang naman nagdadot ang isang tao kasi kung ano-ano pinapakinggan. Tama? Kung ano-ano pinapakinggan, kung ano-ano ang binabasa, di ba? Kung ano-ano ang pinag-aaralan. Ang pinakadabis na pag-aralan kung ikaw ay Kristiyano, ang Biblia at salita ng Panginoon. Amen?
Kasi nga po, sabi po sa Awit chapter 18 verse 30, ang Diyos na ito ay sakdan ang gawa at maaasahan. Ang kanyang salita, siya ay kalasag ng mga umaasa at ng naghahanap ng kanyang kalinga. At naniniwala ko mga kapatid na kapag sa Diyos tayo umaasa, walang poder sa atin at walang space sa atin, mga buhay ang pag-aalinlangan sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay nag-aalinlangan, I pray and I rebuke you na huwag kang mag-alinlangan sa Panginoon. Diba? Kasi totoo po ang Diyos. Amen? At ito, isipin po natin. Kung iisipin po natin yung mga bagay, ito, ang cellphone. Naniniwala po ba tayong may gumawa sa cellphone? Bakit natin nasasabi na may gumawa sa cellphone? Kasi lahat nasa ayos. Pag pinindot mo, lalabas messenger. Pag pinindot-pindot mo, automatic nasa ayos siya. Meron siyang function. Meron siyang, may magandang kinakikilusan yung cellphone, di ba? May kakaiba. So, tingnan mo ang katawan ng tao, di ba? Kung titingnan natin ang katawan ng tao, di ba? Pagka natulog ka sa gabi, nagigising ka. Ay, pag natulog ka sa gabi, nagigising ka sa umaga. Di ba? Sino yung gumigising sa'yo? Ang Diyos, di ba? Sino ang nagbibigay sa'yo ng pagkain at hindi ka nagugutom? Ang Diyos din ang nagbibigay. Lahat po ng meron tayo talagang galing lamang po sa Diyos natin. At naniniwala ako na kapag yan po, kasi po, ganito po kasi yung dapat na maging thinking po natin yung mga Kristiyano. Even na sa maliliit na bagay, maging thankful po tayo. Even na sa mga maliliit na bagay, maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Kasi ang tao kaya lang naman nagdadaw. Kasi masyadong sakim ang tao, gusto ko nito. Pag hindi na ibigay sa kanya, ay hindi totoo ang Diyos. Diba? Sa simpleng naka-attend ka lang ngayon at may lakas ka at kumain ka kaninang umaga at may bigas ka, meron ka sasalukin na bigas, meron kang isusuot na damit, meron kang hininga na binibigay sa'yo ng Diyos ng libre. Kung isipin natin mga kapatid, karapat dapat pang pagdudahan ng ating Diyos. Karapat dapat pa po pang pagdudahan ng ating Diyos. Diba kung pagtitingnan natin, ang Diyos po ay hindi na natin pinagdududahan dahil makapangyarihan ng ating Diyos. And sunod, na kailangan nating i-end sa pagdating ng Panginoon, yun po ay yung ating, pakilipat na lang dyan. So, yun po yung ating, sabi dito, ating kasalanan. So yan, ang tanong, lahat ba tayo nagkakasala? Yeah. Nahihinto po ba ang kasalanan? Nahinto po ba kasalanan? Di ba ikaw, nung hindi ka pa Kristiyano, nagkakasala ka, tama? Pero ngayong panahon na ito, Kristiyano ka na, di ba? Kagagaling mo na ng church, pag-uwi mo sa bahay nyo, di ba? Nakita mo, yung kapitbahay mo, di ba? Kung ano-ano ginagawa, ginakalipusta ka, minumura ka. Di ba paano sa isip mo na, nagkakasala mo ba tayo sa mga isipan natin? Diba? Nagkakasala tayo sa isip natin eh. Sa Bible po kasi, meron pong dalawang kasalanan. May kasalanan na humahantong sa kamatayan at may kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. And kung isipin po natin, even na Kristiyano ka, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Tama? At walang perpekto sa bawat isa sa atin. Lahat tayo nagkakasala. Sabi po sa Hebreo chapter 10, sabi po dito, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Mga kapatid, nilinis na o nililinis pa lang? Hinugasan na o hinuhugasan pa lang? Hinugasan na. At minsan, kung bakit tayo nag-aalinlangan sa Panginoon, kung bakit tayo natatakot lumapit sa Panginoon, dahil meron tayong nagawang kasalanan. Tama? Bakit nahihiya tayo lumapit sa Panginoon, nahihiya tayong sumamba sa Panginoon, nahihiya tayong lumano ng linggo? Kasi bakit? Nakagawa kasi tayo ng kasalanan.
And ang nagiging thinking ng tao, pag makasalanan ka, hindi ka nakarapat dapat na umatibang sa church. Di ba? Kaya lang naman nahihiya yung iba na pumunta sa church. Kasi bakit? Hindi nila mahinto yung kasalanan na nagagawa nila. And sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, na kung ikaw ay totoong Kristiyano, ang kasalanan mo ay nilinis na ng Diyos. Hinugasan na ng Diyos at pinatawad ka na ng Diyos. Amen? And sabi po dito sa Hebreo chapter 10 verse 23, magpakatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Kasi nga po, pag lumalapit tayo sa Panginoon, nag-aalinlangan, sasagutin kaya ni Lord yung aking kahilingan. Sasagutin kaya ni Lord yung aking dinarasan. Napakamakasalanan doon tao. Kagagawa ko lang ng kasalanan kanina. Di ba? Papatawarin kaya ako ng Panginoon, sobrang masama ko na. At ito po naging wag nating alisin po natin yung thinking nito sa isip natin. Meron po akong ganitong narinig. Di ba, tinanong ng kapitbahay, saan ka ba ikaw pupunta? Doon ka sa church, magbabawas lang ng kasalanan. Di ba? Ginawa mo pa ng pagbabawas ng kasalanan, di ba? Pero naniniwala ako na ang totoong Kristiyano at niligtas ng Panginoon, nilinis na sa kanyang mga kasalanan. No, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. Talagang iba, lagi ko pong ulit-ulitin sa atin na iba po ang nagkasala, iba po yung namumuhay sa pagkakasala. And hindi ko po hinihikayat ang bawat isa sa atin na magkasala tayo, okay lang magkasala, pinatawad na tayo ng Diyos. Kasi po, gusto ko sabihin sa bawat isa sa atin, na kung ikaw ay taong pinatawad na ng Diyos, mahihiya ka man siguro man, mahihiya ka siguro gumawa man ng kasalanan. Di ba? May pumapayo sa isip na, nakakahiya naman to. Niligtas na ako ng Panginoon, tapos babaguhin ko pa yung pagliligtas sa akin ng Panginoon. Di ba magkakaroon tayo ng hiya sa ating mga sarili? At iyon yung conviction ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. And isa pa po, ang kagandahan sa Diyos, kapag tinawag niya tayo, tatawagin niya tayo sa ating mga pangalan. Kapag ang demonyo tumawag sa atin, tatawagin niya tayo sa ating mga kasalanan. Parang ganito lang yan. Di ba? Kaya, di ba nakakainis na halimbawa, ganito. Halimbawa, ikaw ay dura ng dura. Dura ng dura, nakabisyuhan mo ng dura. At tatawag sa'yo, boy dura. Di ba? Nakakasora, kasi boy dura ng dura. Kasi boy kiling ng kiling, di ba? So makikita natin doon, kung sa atin sabihin yan, masasora tayo, tama? Parang nakakababa ng immoralidad. Tama? Pero ang Panginoon, tinatawag niya tayo sa ating pangalan. Tingnan niyo po na nagkasala si Eva at si Adan. Sabi niya, nasaan kayo? Hindi niya sinabing, nasaan yung mga makasalanan, nasaan yung mga nagkasala. Diba? Ang sabi niya, nasaan kayo? Diba? So, ang Diyos natin, kapag ang Diyos nagpatawad, panghawakan mo na pinatawad niya ng Panginoon. Amen? Sabi pa nga po sa Roma chapter 3, 21-26, ngunit ngayon hinahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan. Gusto ko lang pong ilinawin na ang kausap po dito ay mga Kristiyano. Ginawang mabuti ng Diyos ang lahat, yung mga kausap niya, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang tanong, nanampalataya ka ba sa Panginoon? Nanampalataya po ba tayo sa Panginoon? So, ang sabi ng Diyos, ginawa ka ng matuwid ng Diyos sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoon. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat po ba tayo nagkakasala? Lahat po tayo nagkasala. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Sapagkat noong unang panahon ay nagtitimpi siya at pinagtitiisan ang mga kasalanang nagawa ng tao. Tingnan niyo po kung gaano tayong kamahal ng Diyos. Totoo lang, hindi naman po natin kayang sundin lahat ng sinasabi ng Bible. Meron po ba dito nagsasabing nasunod niya lahat ng sinasabi sa Bible? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Di ba? Alam,
pagkasabi ko, nasunod natin ang salita ng Diyos. Pero naniniwala ako mga kapatid, na kaya bumaba ang Panginoong Jesucristo, sabi rin sa Bible, kasi hindi natin kayang sundin ang utos ng Diyos. Siya lahat binigay niya yung sarili niyang buhay para, kasi ganito yan eh. Ang Diyos po kasi justice, tama po ba? At ngayon, dahil hustisya siya, kailangan niyang parusahan kung sino ang nagkasala. And ang pinakamaganda dito mga kapatid, na pinakita ng Diyos sa kanyang pagmamahal, nung dapat tayo ang tumanggap lahat ng pasakit, at na dapat tayo ang mapako sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya yung kahit sa isang anak niya para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya ngayon, sabi dito sa next slide, who shall boast? Diba? Ano may pagmamalaki natin sa Panginoon? Diba? Ano may pagmamalaki natin? Ano may pagmamalabang natin sa Panginoon? Na, Lord, pastor ako. Lord, pari ako. Lord, leader ako. Lord, isa ako sa mga leader ng simbahan. Ano tayo may pagmamalaki sa Panginoon kasi lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Tama po? Pero ang pinakamaganda dito, pinatawad na tayo ng Panginoon noon pa man. Kapag ang Diyos tumingin sa iyo, ang nakikita na niya si Kristo at nung yung dugo ng Panginoong Hesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po dapat lang napasalamatan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Roma chapter 3, 21-26, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at tinuring niyang matuwid ang mga sumampalataya kay Jesus. Kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa utusan? Dahil ba sa pag-attend mo sa church? Dahil ba sabihin mong sa leader ka? Ano may pagmamalaki mo sa Panginoon? Wala tayong magpagmamalaki sa Panginoon. Dahil ba sa ating pagsunod sa utusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, napakabuti ng Panginoon at naniniwala ako na kung bakit ito ginawa ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa ating lahat. Amen? Kasi even na tayo, dapat tayo yung tumanggap ng mga bugbog, mga mura na tinanggap ng ating Panginoon. Inako na lahat ng Diyos. Di ba? Hindi na tayo nahirapan. Kaya nga mga kapatid, napakaganda. Napatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakahiya naman na iligtas ka ng Panginoon tapos wala kang gagawin. Nakakahiya po ba yun? Diba? Nakakahiya naman, niligtas ka ng Panginoon, nakahiga ka lang sa bahay nyo. Diba? Nakakahiya naman, niligtas ka ng Panginoon, hindi mo man lang maibahagi yung salita ng Panginoon sa pamilya mo at sa mga tao nakakasama mo. Kaya nga mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, sabi nga ng nakaraang linggo, tuloy lang. Amen? Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At dito na po ako magtatapos. Pinaka-last slide. Don't end your love. Kung meron man tayong hindi hinto, yun yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kung meron man tayong hindi hinto, yun yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinto chapter 13, verse 13, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Mga kapatid, pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito at patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, di ka nagbabago. Hallelujah. Kung isipin natin mga kapatid, di ba? Yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Di ba? Kung ako siguro ang Diyos, hindi ko kayo patatawarin lahat. Kasi araw-araw niyo ako sinasaktan. Araw-araw naman kayo nagkakasala sa harap ko, ba't ko kayo patatawarin? Di ba? Pero yung pag-ibig ng Panginoon, nananatili at hindi nagbabago. Sabi ng Bible, kung sino siya noon, siya ngayon at sa darating na panahon. Kaya naniniwala ako kung paano ipinaranas ng Diyos sa biyaya niya noon at kung paano niya ipinaranas ang kapatawaran. Naniniwala ko na pinatawad na tayo ng Panginoon at pinaparanas niya sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, kung sa piling mo, ikaw ay parang nalalayo sa Panginoon. Kasi ganito, ang isipan po kasi natin, kapag nasa church, malapit ka sa Panginoon. Kapag nasa church,
pag nasa church ka, feeling natin hindi tayo nagkakasala, di ba? Parang ang huli natin. Pero sa totoo lang, mga kapatid, walang may pagmamalaki ang bawat sa atin sa Panginoon. Kaya, lagi natin ilagay sa ating mga buhay na kailan tayo nakapaglilingkod. Yan ay dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon at sa pananampalataya natin sa Kanya. Kaya nga po, pwede po ba natin itong basahin sabay-sabay? Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Walang makakipag-ugnayan sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ay dumanas pa tayo sa mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, mawalan, makanin, o maging kamatayan. Kaya nanas na sa katakan, alang-alang sa iyo, panalangin na sa mga manin ng aming buhay, para kami mga upang makatay. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na pagmamahal sa akin. Sapagkat naniniwala ako na pagmamahal sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o ang mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Sige po mga kapatid, pwede po tayong lumapit sa Panginoon. Kung ikaw man ay napapagod, diba? Ikaw man ay feeling mo, layo mo na sa Panginoon. Lagi mo tatandaan, ikaw lang lumalayo pero ang Diyos malapit sa iyo palagi. Hallelujah. Lord, ibalik mo po sa amin. Patuloy mo po kami palakasin, ibalik mo po sa amin yung unang pag-ibig namin sa iyo, Diyos. Upang makapaglingkod kami ng higit sa iyong kaharian, O Diyos. Purihin ka aming Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Tunay na hindi ka nagbabago. Ang pagmamahal mo ay hindi na ububos. Hallelujah. Napakabuti mo aming Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat sa iyong grasya. Salamat sa iyong biyaya kung bakit namin nagagawa ang mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, dahil pinatawad mo na kami. Salamat, Panginoon, dahil pinagaling mo kami. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala mo na kami, O Diyos. Salamat sa lahat ng ito. Kaya, Panginoon, wala kaming anumang maipagmamalaki sa iyong harapan. Ang tanging maibibigay lamang namin sa iyo at ang maibabalik namin sa iyo ay ang tapat na paglilingkod sa iyo, harapan, O Diyos. Lord, kung minsan napapagod kami, kung minsan nangihina po kami, kung minsan tinutuon namin yung aming mga sarili sa ibang mga bagay, at mas minamahal namin ang ibang bagay kaysa sa iyo. Lord, ikaw ang Diyos na magtuon ng aming mga mata sa kung ano yung dapat naming lakaran, na kung ano yung dapat naming takbuhan sa pananampalataya namin sa iyo, Diyos. Lord, higit sa lahat, palakasin niyo po ang aming pananampalataya at dagdagan niyo pa po ang aming pananampalataya sa iyo, Ama. Hallelujah. Purihin ka aming Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo at patuloy naming pinaparangalan ang iyong pangalan. Patuloy ka namin tinataas. Tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin mo ang aming Panginoon.